Ngayon, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, yung espiritu niya na Diyos, yung karakter niya na Diyos, wala pong nanay yun. Actually, kaya po, mali nga po yung panalangin. No? Masingit ko lang po Mali, hindi po ito pang-atake. Mali po yung panalangin na Hail Mary, Mother of God. So, hindi po ito pang-atake, wag po kayo magalit sa akin. Pero mali po yung word na yon, Mother of God. Kasi yung God, walang mother. Pag sinabi po nating mother, doon ka nang galing, isinilang ka doon. Kasi mother mo yun eh. Ang mali ay ang hindi pagkakaunawa sa titulo na Ina ng Diyos. Hindi doktrina ng simbahan na dahil tinawag ang mahal na Berheng Maria bilang Ina ng Diyos, ibig sabihin na naging ina siya sa kanyang likas na kalagayan bilang Diyos. Kundi sa kadahilanang si Hesukristo ay bilang isang persona ay may dalawang likas na kalagayan, isang tao at isang Diyos. Para mas madaling maunawaan, kapag sinabi bang si Cory Aquino ang ina ng presidente, nangangahulugan ba itong naging ina siya sa kanyang pagkapresidente? O di kaya'y sa kanya nagmula ang kanyang pagkapresidente? Hindi, di ba? Kundi ito lamang ay tumutukoy sa mismong persona na si Noynoy na may titulong presidente. Ngayon, ano ang ating katibayan mula sa Biblia sa titulong ina ng Diyos si Maria? Palaging nakatingin ang simbahan sa Lucas 1:43 bilang biblikal na ebidensya para sa paniniwala nito na si Maria ang ina ng Diyos. Dito ay binabati ni Elizabeth si Maria at sinasabing, "At bakit ako pinagkalooban nito na ang ina ng aking Panginoon ay darating sa akin?" Alam ng sinumang mahusay na estudyante sa Biblia na ang salitang Panginoon ay ang titulong ginamit ng mga Hudyo para kay Yahweh. Ngunit tinututulan ito ng mga Protestante pagkat sabi nila na ang Panginoon ay maaari ring gamitin para sa isang makapangyarihang pinuno. Bagaman totoo ito, subalit hindi ito ang konteksto ng paggamit sa Lucas 1:43. At narito ang dahilan kung bakit. Maraming detalye ang nagpapakita na si Lucas ay naghahalintulad kay Maria at sa lumang tipan na kaban ng tipan. Kunin natin ang mga salita ni Elizabeth bilang halimbawa. Halos pareho ito sa sinabi ni David sa 2 Samuel 6:9 nang sinabi niya sa presensya ng kaban, "Paano makararating sa akin ang kaban ng Panginoon?" Iba pang mga paghahalintulad ay ang pagtalon ni Juan Bautista sa kagalakan sa presensya ni Maria sa Lucas 1:44 at ang pagsasaya ni David sa harap ng kaban sa 2 Samuel 6:5. Ayon sa Lucas 1:39, nanatili si Maria kay Elizabeth sa loob ng 3 buwan, katulad ng kung paano nanatili ang kaban sa bahay ni Obed-Edom sa parehong tagal ng panahon ayon sa 2 Samuel 6:11. Ngayon, dahil pinapahayag ni Lucas ang ina ng aking Panginoon ni Elizabeth kasama ang kaban ng Panginoon ni David, makatuwiran na isipin na nilalayon ni Lucas na ang sigaw ni Elizabeth ay tumutukoy sa makapangyarihang Diyos. Hindi ginamit ni David ang Panginoon kaugnay ng isang makapangyarihang pinuno. Ang kaban ay kaban ng makapangyarihang Diyos. Sa katulad na paraan, si Maria ay hindi lamang ina ng isang mamamahala sa pamamagitan ng isang tungkod ng bakal, ayon sa Pahayag 12:5, kundi ina ng Diyos. Sa makatuwid, mayroon tayong magandang dahilan upang maniwala na ang Lucas 1:43 ay nagpapakita kay Maria bilang ina ng Diyos.